Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa bawat isa sa amin. Kaya sa araw na ito, Panginoon, pupurihin ka namin sa aming mga awitin, Panginoon, na papurit pagsamba. Nawa, Panginoon, ito'y makarating sa iyong banal na trono, O Diyos. Maluwalhati ka at pangalan mo lamang ang siyang maitaas, O Diyos. Pinagkakatiwala din po namin sa inyo, Panginoon, ang paghahayag ng iyong mga salita. We declare knowledge, wisdom, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, understanding of your word. At Panginoon, dinideklarahan namin ang mga salita mo, Panginoon, ay makapangyarihan na kikilo sa puso at isipan ng bawat isa. Magagamit, Panginoon, sa araw-araw sa aming pamumuhay, O God. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang pagpapalhati at pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsasabi na, Amen. Amen and amen. Hallelujah. The kingdom of heaven is here. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. I know that everyone is excited. Amen. To give God praise. At sa oras na ito, tayo ay sasayaw sa Panginoon. Handa na mo ba sumayaw lahat? Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Di ko mapigilan ang aking labi sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, pagkilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, pagkilang Panginoon. Pupurihin kita, pagkilang Diyos. Di ko mapigilan ang aking puso, puri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labi, sigaw ang kabutihan mo. Sama! Ako ay sasayaw sa'yo, pagkilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, pagkilang Panginoon. Pupurihin kita, pagkilang Diyos. Listen pa! Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labi, sigaw ang kabutihan. Ako ay sasayaw! Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin kita. Minsan pa! Dakilang Diyos. Di ko mapigilan ang aking puso na magpuri sa'yo. Di ko mapigilan ang aking labi, sigaw ang kabutihan. Ako ay sasayaw! Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin! Pupurihin kita, dakilang Diyos. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Pupurihin kita, dakilang Diyos. Ako ay sasayaw! Ako ay sasayaw sa'yo, dakilang Panginoon. Di ko maitatago ang sayang nadarama ko. Ako ay sasayaw sa'yo,
dakilang Panginoon, pupurihin kita. Dakilang Diyos, pupurihin kita. Dakilang Diyos, pupurihin kita. Dakilang Diyos. Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah, kami nilalakad sa kabuhin sa iyo. Simula pa rin una, ikaw ay naghahari sa aking buhay. Ako'y binanal! Ako'y binanal at pinili mo, Jesus. Maghari ka. Ako'y ang minurong ng pagkakalit sa pagkakaharian ng langit ay nandito na. Binigay mo lahat sa akin, O Diyos. Walang hanggang sasabahin. Ako ay nalapit sa kaglilan, piniligid ka sa lahat ng oras sa Diyos. Nalapit sa kaglilan, ikaw aking sandigan ng pamulan. Tagalog, ikaw ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Tagalog, ikaw ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Dakilaan mo ay siyang makita sa buhay ko. Sa presensya mo'y mananatili. Maghalihan, ako'y ang tinurong at bagong kaisipan. Kaharian ng langit ay nandito na. Binigay mo lahat sa akin, O Diyos. Walang hanggang sasabahin. Ako ay lalapit sa kaglilan, piniligid ka sa lahat ng oras sa Diyos. Lalapit sa kaglilan, ikaw aking sandigan ng pamulan. At ano, iyak ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Tagalog, iyak ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Dakilaan mo ay siyang makita sa buhay ko, sa presensya mo, mananatili. Hey! Ako'y ang tinurong at bagong kaisipan. Kaharian ng langit ay nandito na. Binigay mo lahat sa akin, O Diyos. Walang hanggang sasabahin. Ako'y lalakad! Ay lalakad sa kaglilan, piniligid ka sa lahat ng oras sa Diyos. Lalakad sa kaglilan, ikaw aking sandigan ng pamulan. Tatalon! Tatalon, ikaw ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Tatalon, ikaw ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Sa katwiran, pipiliin ka sa lahat ng oras. Lalakad sa katwiran, ikaw aking sandigan magpakailan. Tatalon! Tatalon, iiyak ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Tatalon, iiyak ako, malayang magpupuri ako ay magpupuri sa'yo. Ako ay magpupuri sa'yo.
magpupuri sa iyo, Panginoon. Kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Purihin ka, O Diyos. Kami ay lalakad sa iyong katuwiran, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Puri nga, Panginoon, napakadakila mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kahit kailan, Panginoon, ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Thank you, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Napakatapat mo, Panginoon, sa bawat isa. Yung pangako, Panginoon, ay aming pinanghahawakan. Dahil kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Tangkila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maglunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. O Diyos, ika'y aking pupurihin.
Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Minsan pa, kaya o Diyos, ika'y pag-pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, magmula ugat ng mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay niya ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan bitahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos,
Sa bawat bighati, tagumpay niya ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo'y nagsabi noon hanggang ngayon. Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay niya ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y lahat sa amin noon hanggang ngayon. O Diyos, ikaw dakila ka. O Diyos, dakila ka, O Diyos. Tapat kang ang tunay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Tagumpay ay nasa'yo. Tagumpay ay nasa'yo, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya na kasama namin, Panginoon, sa oras ito. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay tapat. Ika'y dakila, Panginoon, at tapat sa bawat isa. Maraming salamat. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Sa pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo ay darako na sa ating pagbibigay sa Panginoon. Amen. Handa na po ba tayo sa ating mga kaloob? Handa na ba yung ating mga offering kay Lord? Lahat ng mga handa na magsabi ng hallelujah. Amen. So, bakit nga po tayo ay nagbibigay para sa Panginoon? Sabi niya dito, while tithing 10% of your income is biblical. Amen. Lahat po ng ating ibinibigay po para sa Panginoon, yun sa ikasampung bahagi, yan po ay nasa salita po ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito, doesn't mean you have to be a Christian to tithe. So ang sabi po dito, no, na ibig bang sabihin, sabi niya na kung ang tithes ay nasa salita ng Diyos, nasa Biblia po. So ang sabi niya dito, so kailangan daw po ba natin as a believers magbigay, no, ng ating mga ikasampung bahagi po para sa Panginoon. So, ang sabi po dito, no, Christians, sabi niya dito,
It also doesn't mean you are a bad Christian kapag ikaw ay hindi nagbigay sa iyong mga ikasampung bahagi. Sabi niya dito, kapag daw po, no, as a Christian, kapag daw po na hindi natin ibinigay yung ating ikasampung bahagi, ang sabi dito, hindi daw po ba tayo nagiging, tawag doon, na nagiging mabuting Kristiyano o magiging mabuting believers pag daw po yung mga tithes natin ay hindi natin ibinibigay. Tanong lang po ito, mamaya sasagutin natin. Ang sabi niya dito, no, It also doesn't mean you are a bad Christian if you don't tithe. Research even shows that the majority of those who go to church, 70% o 90% po, no, sa church po, talagang pong, hindi po talaga na ibibigay yung mga tithes nila para sa Panginoon. Ilang pong porsyento? 70 to 90%. So, ibig sabihin, halos 10% lang po sa church, no? Na talagang nagbibigay po talaga na nagiging tapat po when it comes po sa ating mga ikasampung bahagi po sa Panginoon. At may nahimik lang. Ang sabi po dito, 70 to 90% lang po daw, no? Ang talagang nagbibigay lang po, ang talagang nagiging matapat po sa kanilang pagbibigay para sa Panginoon. Ang sabi po dito, no? Thankfully, God loves us when we give and we don't give. Sabi niya dito, mahal pa rin tayo ng Panginoon, bagamat hindi natin na ibibigay, no, ang ating mga ikasampung bahagi. So hindi po ibig sabihin talagang, no, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay nahahadlangan dahil hindi daw po natin ibinibigay yung ating mga ikasampung bahagi. But meron pong paliwanag dito after this. Kung diba, itong mga sinasabi kong ito, tanong lang po. But ang sabi po dito, no, and sabi na, eto po daw po yung mga key, no? Yung mga lahat na mga nagkakaloob, lahat ng nagbibigay ng ikasampung bahagi, ready na po ba sila? Ang sabi po dito, we don't have to tithe to earn God's love because we already have it. Di ba? Yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Hindi ba nga natin ibinibigay yung ating mga ikasampung bahagi na ipamahalas na ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin. Yung kanyang tithes. Alin yun? Yung kanyang buhay para sa atin. Amen? Hindi pa natin na ibibigay yung karampatan para kay Lord, pero meron nang ginawa si Lord sa atin. Amen. Alin yun? Hindi lang ba sa 10%? Buong buo. No? Yung kanyang sarili, inihandog niya doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi niya dito sa Matthew chapter 23, verse 23. Ano ba yung sinasabi ng Matthew? Sige, pakipaskil nga yan. Ang sabi niya dito, no, dito na lang sa aking Biblia. Sige, Tagalog po yung aking babasahin. Okay. Sa Matthew chapter 23, verse 23. Ano po bang sinasabi ng Mateo tungkol dyan? Okay. Sige. 23 verse 23. Ang sabi po dito, no? Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyo kaligtaang gawin sa iba. Amen. So, Apostle dito po, no, malinaw na malinaw ang sinasabi dito, no, that Jesus warns against, sabi niya, focusing too much on the rules of tithing without paying attention to the more important things like justice, mercy, and faithfulness. Amen. Alam niyo po ba sa ating mga ginagawang pagbibigay, no, kumbaga, na-adapt natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ano yon? Sa pagiging ano niya, yung mercy, yung kahabagan ng Panginoon. Amen? Sa ating pagbibigay, no? Lahat po ng ating naibibigay yan po ay malaking tulong po, no? Na-expand po yung ating ministry. Amen? At pumapasok na rin po yan, no? Kung minsan, no? Through our tithes and offering, no? Na-extend po yung ating pagtulong para sa iba, amen, sa community na ituro po ni Pastor Nobo yan, amen. So, ang sabi po dito, no, this isn't about a rule, this is about your heart, amen. Hindi usapan dito, kapatid, kapag alam mo yon na ito yung ginawa ng Panginoon para sa atin, no, it's a matter of heart, amen. Kapag alam mo na ito yung talagang dapat na gawin sa Panginoon, no hesitation, amen. Walang pag-aalinlangan na gagawin ito because ito yung nararapat para sa Panginoon. Because, sabi niya dito, ang lahat ng ating ginagawa ay nakabase yan sa kondisyon ng ating mga puso. Ano ba ang kondisyon ng ating mga puso ngayon? Sabihin mo sa kadiba, ano ba ang kondisyon ng puso mo ngayon? Amen. At nawa, no, hindi tayo part doon sa 70 to 90% na hindi, no, na ipagkakaloob.
no, yung ating mga ikasampung bahagi para sa Panginoon. And sabi po ng salita ng Diyos, no, ang ating pagbibigay is an act of worship to God. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? And then, ano ba ba yung sinasabi niya? No, ano ba ba yung sinasabi niya doon sa next verse? No? Okay, sa ano po? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 7. No, ang sabi po dito, NIV, ang sabi niya, each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly, sabi niya, or under compulsion, but for God's love, a cheerful giver. Amen? So, ang sabi po dito, lahat ng ating mga ipinagkakaloob sa Panginoon, kailangan yung puso natin ay masaya. Amen? Hindi ka nagbibigay dahil ito ay responsibilidad o ito batas, no? Binibigay mo ito dahil ino-honor mo ang Panginoon sa lahat ng mga crops na ipinagkakaloob niya sa atin. Ano yung mga crops na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin? Yung every needs, no, na pangangailangan natin araw-araw pinagkakaloob ng Panginoon. Amen? Ang ating lakas. Amen? Makakapagtrabaho ka ba kung wala kang lakas? Amen? Sino po dito yung malakas physically? Magsabi ng amen. Kapag ang Panginoon nagbigay, sabi ng salita ng Diyos, package. Sabihin mo sa katabi mo, package. Amen. Mentally, spiritually, financially. Amen. No, lahat po yan ay ipagkakaloob ng Panginoon. Amen po ba? At naniniwala po ako, sabi dito, nawa po ang ating pagbibigay ay hindi na po question sa atin. Amen. If you love God, so we need back. No? Ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Amen. Handa na po ba tayo para magkaloob sa Panginoon? Handang-handa na po ba tayo? Sige po, taas natin yung ating mga handog para sa Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinapasalamatan, Panginoon. Sinasamba, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga tithes and offering, O God. Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga kaloob, Panginoon, na maging, Lord God, na maging magandang pagpapala, Panginoon, sa iyong harapan sa oras na to. Lord, patuloy namin dinideklarahan at sineselyuhan, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga crops, lahat, Panginoon, ng mga income ng iyong anak, Lord, I declare multiplication, I declare, O God, 100-fold return to them, Lord God, in the name of Jesus, O God. Patuloy, Panginoon, let your kingdom come and let your will be done, Panginoon, ang patuloy na mag-rule, patuloy na mag-reign sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, so wow, thank you, Lord. Another announcement po. Kalawin po niya. Mag-text niya, lenyo naman. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, another announcement po, no? Okay po, so yung ating water baptism po, so mangyayari na po yan, no? Gaganapin na po yan sa last Sunday of this March. Amen. So part po siya ng program natin. So reminder po sa mga RRF leaders, no, lahat po na gustong makibahagi po, gustong magpa-water baptism, dito po natin gagawin. Amen po. So ang start po ng program sa March, last Sunday of March po, magiging part po siya ng ating programa. Amen. So ibig po sabihin, mauuna po yung water baptism bago po yung ating celebration. Amen po. Amen. Now the next announcement po. Sa next Saturday po, no, meron po kaming fellowship ng mga couples doon po sa Mapalad. Amen. So siguro po i-PPM ko na lang po yung mga mga couples po, no, na pwede pong pumunta po, tapos bisa kayong mamasyal Mapalad, na si Ma'am Nelda, no, at saka si Troy, baka gusto niyo pumunta doon to join us. Meron po kaming eating fellowship, all couples po doon sa Mapalad. Iwan po muna natin yung Kakutod, pansamantala. Iwan po muna natin yung Plasang Luma, yung Tabuan. Amen. So, palakasin po natin yung samahan po ng mga couples. Amen. So, next Saturday po yan, no? We invite you po and gagawin lang po natin doon, no? Magplano po tayo and siguro sharingan din po, no? So, lahat po ng mga couples po, ay remind lang po ito. Amen. So, darako na po tayo sa salita ng Panginoon. Sino po'y ready na? Amen. So, tinatawagan ko po si Pastor Novoru Fujishima.
morning. No translator. I'm slowly talking. Could you understand my preaching? Okay? And opening prayer. Father God, we gather here today under your care and protection. Thank you for your loving kindness that never fail us. We thank you for those with us, that you would guide our thought and action to bring you glory. Strengthen us and fill us with your peace. May we love and serve each other as Jesus has shown us. Fill us with the Holy Spirit to do your good work on us. Amen. We have two types of preaching. One preaching is topics preaching. Every time this worship service topics. Example in the creation. And and another preaching is expository preaching. I like the expository preaching. Verse by verse, sentence by sentence. I like each here. And some preaching the I'm normal. Okay. And this topics is God is listening. And Bible and Psalm chapter 5:3, only one verse. The name of God that speaks so loudly to me as I prepared this Psalm Bible reading is El Roi. El Roi, which means the God who sees me. And some case you know the El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, sing a song, El Shaddai. And this El Roi. And Bible say Genesis 16, chapter 16, 13, 14, 15. And could you open this case? This means El Roi. El Roi means that say God who sees me. Hagar was the first person to use this name for God. The God had Hagar met in the desert is a deeply personal and intimate God. God saw how Sarai had treated Hagar, which led her to flee to the desert. God met her right there in her time of distress, and that is what God wants to do for you too. And first time, why it is important to know the name of God? Most, if next time, someday, and God means El Shaddai, Elohim, and so many Hebrew words. And I showed do you listen the Hebrew words? And I showed Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 1.
and reading the Hebrew. ספר בראשית, פרשת בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. Genesis 1, chapter 1, next והארץ chapter, הייתה תוהו verse 2. ובוהו, וחושך על פני תהום. ורוח האלוהים מרחפת על פני המים. Sometimes you Elohim, in the Hebrew language here. This language is Hebrew. And usually reading this here. Elohim here, da, 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 da. And in Israel, talking the modern Hebrew language. Yes. Continue to. And why it's important to know the name of God, Elohim, and Eloi. Prayerfully studying the meditating on the character, trait, and name of God. And their meaning is one of the most faith-building, encouraging things you can do for your spiritual life. As you come to learn and understand them, they will dispel your anxiety and boost your faith. When you know the true character of God, it will enable you to trust Him more. By renewing your minds through meditating and studying the name of God, and especially the meaning, their trust will dissolve all doubts and breathe life into your soul. And another one is El Shaddai. El Shaddai Hebrew name for good meaning, all sufficient one, meaning all sufficient one. And you say, call El Shaddai and pray for El Shaddai. You say, mean all sufficient one, sufficient God. If you pray God's name, El Shaddai, and all sufficient, your life is sufficient, all life meaning. And God Almighty. We pray for El Shaddai and Almighty. And Almighty means can do all things for your life. This is a name God revealed to Abraham when he established everlasting covenant with him and his descendants. And you parents name the children. Think about this, my children, and win the boy, strong the boy. In some cases, it's same Japanese kanji and strong name. And emperor children, only one daughter, and Aiko. I is love. Love child means. And God think about name you, and God thinking desert to the good person. Love the person and courage person, and some case so many meaning, God meaning. And back this
Psalm, and this topic is God is listening. Psalm, did you read Psalm every day? Yeah. Why read the Nana? Why read you the Bible? Psalm. Why? Every day, Psalm, and New Testament and the Old Testament story. Why? This means it is important. Why reading this psalm? And it is important. Reason explains. God wants to meet you in your time of distress. You are not alone with these feelings of anxiety, worry, fear, and depression. Every time we have so feeling up, down, and the mountain, so many feeling good, feeling not good. And when I read some, and same meaning. But some I will share with you coming some. There are some were written by men that wrestled with wrestling, with stress, worry, and wear. They suffered from great discouragement. These psalmists find the secret to overcome all things, all these overwhelming emotions that cause anxiety. And if you have distress and feeling bad, please read some. And saying what happened when you worship God. This is the worship God. And connect some. You will find just like these psalmists. When you worship God and sing songs of praise to Him, that your perspective change. As you worship God, you will remember that He is big God and that He knows your situation. You will be encouraged as you remember events or circumstances from your life in the past and how God steps right into the middle of them with you. And you will be changed just by practicing the presence of God. Your circumstances may not change immediately, but you will have renewed hope and joy, and your heart will be strength. Everybody has some not good feeling. In some cases, when I get up morning, how to do the working and how to meet someone, and I don't like the working and I don't like the meet person. But the new morning and reading the psalm and reading the scripture, and you get encourage, and start. In my case, some cases, my
both is some cases not good case, so many. But some every morning I pray for the both good communication and good so many cases. And next, could you please some chapter 5 verse 3, only one verse. And listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly. And this NLT New Translation Living Bible. And Psalm chapter 5 was written by David. He was a man that certainly was not perfect, but he is known as a man after God's warm heart. I'm so inspired by David in my walk as a Christian. I made some bad direction. God forgave when he sought repentance. And when he had been hunted down by the enemy, he knew to turn to God and seek his guidance. Could you read the Old Testament, David? And David's famous Bathsheba problem. But he is a good man, and he said sorry to God, direct to the God, repentance. And almost people, and reason, I say reason, and escape this problem. And some cases is family problem, and that time the escape to the gamble. In Japan, the pachinko. Some cases Philippines, some cases gamble, sabon. In Japan, no sabon. Yeah. And almost problem escape to the sabon and the gamble and another yes, escape. And in psychology, and this kids watch the daddy, same thing to do. And children know how to make solve the problem. Nothing. Children remember, run away the problem, thinking about. And the same generation, next generation, same, daddy same, children same, and grandson same. And maybe different, daddy changed the mind, and children watch the daddy, how to change the mind. I see, change the life. Next, and David back. And the most important, David understood the God hear us. And I researched for the first time the listening. And listening and listen and hear different meaning. Some teacher, do you know how different hear and listen? I searched for the Cambridge Dictionary. Listen and
hearing, how different. In Japan, the English course before hearing test. Now, modern teacher curriculum listening different. Change. How different? Listen to hearing. How different? And Mario, you know? I searched for the Cambridge Dictionary, and hearing is event. Listening is action, and hearing is event. Suddenly, I heard a noise. Someone was in the garden. Did you hear the thunder last night? Listen. I listened very carefully to what she said and wrote it all down. Do you listen to the radio in bed? Do you know the difference? This case is listening. Listening is action. Maybe listen to my voice in the morning. Bible says, listen is action to the listening. Just not even. But actually, maybe listen and hear maybe mix in the Old Testament. But I don't know the difference. But listening is action to do the next step. Could you remember Psalm chapter 5:3 has been called morning psalm for the century, and it's inspired Christians to rise early, just like David did, to seek God before the task of the day take over our life. What time did you get up early? 4, 5, 6. And famous this psalm, morning psalm, famous. Join me as we unpack the treasure in the verse that will calm your anxiety and that give us actionable tips on how to order our day, and join me in prayer too at the bottom of the verse. And next, what can we learn from David? Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly. From David said, number 1, the first thing on David's mind every morning was of God. And number 2, he eagerly spend time in God's presence, knowing that God hears his voice. Number 3, David then wait for God expectantly to work in him and his circumstances throughout the day. Maybe I think 3. Some case presence. I can't remember presence. Presence means reading front of the Bible
important. God hears us when we pray. First, important. And be like David. Make time every morning to spend a few minutes or longer seeking God's presence. It is little longer, but 3 minutes okay. And why morning is good? Very, very clear mind clearly. And if after before sleeping and morning to all days, sometimes get mad and not good feeling, and sometimes battle the friends, battle the couple, family, and some people talk together that, and all days are not good. In the morning the good is quiet, and in my mind it's clear. No problem. Yes. God does learn, God listen, because the Bible tells us He does, and I have experienced it numerous times. I need to work more on listening for His voice back to me. It isn't usually audible voice, but thought or impression on my heart and mind. God speaks loudly through scripture, and you will know when God speaks to you because you will sense His peace. And Romans 10:17, what he says, famous word, faith comes from hearing the message. First time the listen and the hearing, it is important. And I read the Bible, and this case is chapter 5:3, NIV version. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wait expectantly. This case is NIV, my request. And next, English Standard Version. And next, explain. And another King James Bible. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will direct my prayer unto thee, and will look up. And the New King James Version, new. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you. I will look up. Almost same. It is a dialect and look up. And New American Standard Bible. In the morning, Lord, you will hear my voice. In the morning, I will present my prayer to you and be on the watch. This is my prayer. I will present my prayer, your prayer. And this case is be on the watch. Watch. And another translation and ESV. O Lord, in the morning you hear my voice. In the morning, almost same. Next difference. I prepare
sacrifice for you and watch. The word sacrifice, caught my attention. Sacrifice is not something we do for God, but what sacrifice in the context of Psalm 5:3 means we lay all our concern in prayer before the Lord and surrender them to Him and watch expectantly for what He will do with them. Different. But it's important word sacrifice. In some cases, sacrifice is we sacrifice for the same meaning, the offering same. But this means different meaning. But it is important. When you pray, God listen. God hear our prayer. God's always listening. Here one of my favorite Bible, and same 116, 1, 2, and it is easy NLT, Living Bible. I love the Lord because I heard my voice and my prayer for mercy. Because He bent down to listen, I will pray as long as I have breath. I have a question for you. Do you seek God early every morning? Next, do you wait expectantly? Sometimes I say expectantly for God to intervene on your behalf throughout your day. What is God saying to you through this verse? And I say, short time, it is okay in the morning devotion with God, small time. And this verse reading and what God said, what the Bible said to me this morning. And this word and to live encourage and new start and this word and have what and to action and you get encouraged with having the Bible word. And okay, before few minutes and start to the day. And last Bible affirmation. God is always listening. Listening means before said action. God action for you. Next step. Just event, not event. God listen and to do for your encourage and make a problem, make resolve the problem. Some cases not soon. And sometimes we say God's time. In my time, different case, so many times. God's time is good time. Some cases waiting for the long time. But God's time is good timing. I need patience. Almost patient. But continue to praying
some cases for husband, some cases wife and children, and some cases my children have a good partner, some cases longer. But continue to pray. God always listening. God hears you. God hears your hearts. God hears us when you pray. When you pray, God listening. Let's pray for last pray. Father, thank you that you hear my voice. Thank you. You hear and answering my prayer in my time, not your timing. Help me to make time in the morning for you, to me, to lay out my burden before you. Help me to place them into your hand and to expectantly wait for you to act my behalf. Amen. Pray next morning and pray for God, and you get your warm Bible word, and God bless you. Okay. Okay. Amen. So, naintindihan naman po natin yung message niya, no? So, God is listening, no? Nakapatungkol po yan doon sa, sabi niya kanina, mahalaga daw po, no? Yung paggising natin sa umaga, no? Talagang tayo po ay lumalapit na sa presensya ng Panginoon. At isa sa mga natalakay niya, bakit? Sabi niya na mas masarap na lumapit sa presensya ng Panginoon sa umaga. So, na-mention niya kanina ang dahilan because fresh at clear, no, yung ating mga kaisipan. Kumbaga, yung kiyakatamong disposition, mabiyaya po. Amen? Hindi pa totally napapagod, no, yung ating mga kaisipan. So, isa sa mga na-identify din kanina, iba't ibang mga version, no, yung kanyang teksto doon sa Psalms chapter 5:3. No, meron siyang mga binigkas na mga iba-ibang translator po ng Biblia. May NIV, may NLT, may ESV, may New King James Version po, no? At merong sinasabi doon na listen to my voice in the morning. And then sa ibang translation, no, meron sinabi doon, I bring my request to you. I bring my voice to you. No, iba't iba po yung mga translator o ibig sabihin po no kanyang mensahe, no, yung kanyang teksto sa umagang ito. But ang sabi niya kanina doon sa kabuuan po ng Psalms, no, ang sabi niya kapag nafi-feel mo that you are discouraged, no, kapag nafi-feel mo na talagang meron kang you are nadidistract and nagkakaroon ka ng anxiety, you are stressful, isa sa mga pwede nating basahin na ang sabi niya kanina to encourage, no, mapalakas po, no, ma-inspire tayo, ma-encourage tayo, no, kapag binasa natin yung the book of Psalms. At sa book of Psalms po, yan po ay nakapatungkol sa buhay po ni David. Amen. David is a good shepherd, no, shepherd boy na tinawag ng Panginoon na lumaban kanino po? Kay Goliath. Amen. At makikita natin dyan, ang sabi po kanina, David is not perfect. Amen. At makikita natin dyan, marami din siyang mga failures, marami din siyang mga nagawang mga mali, desisyon sa kanyang buhay. But, isa sa mga karakter po ni David, ang sabi ni Pastor kanina, siya ay humingi ng patawad sa Panginoon. Amen. Siya ay nagrepent, no?
Siya ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga failure, sa lahat ng mga kasalanan na nagawa niya. At makikita natin doon yung repentance sa buhay niya. Amen? It means repentance, kapag ikaw ay nagrepent sa lahat ng mga pagkakasala natin, no, it means you are humble. No? Nandoon na po yung humility sa atin. Tinuturuan na po tayo ng Panginoon na kung paano na mas lumapit po sa kanyang presensya. Amen? At isasabi dito, ito yung mga isa panalangin po ni David. No? Kaya nga po, no, sabi ni Pastor kanina, I encourage you to spend time. At ang sabi niya kanina, bawat pag-spend po natin na time sa presensya ng Panginoon. Sabi niya kanina, through your prayer, no, 3 minutes, amen? So, ang laking factor po yan. Kagabi po na ituro ko po yan sa mapalad. Every time that you read the Word of God, parang binubuhay mo muli ang Panginoon sa buhay natin. Why? Because the Word of God is powerful. The Word of God ay nagbibigay po sa atin ng encouragement. Amen po ba? Kaya nga po, di ba, mas mahalaga sa atin na every now and then we read. Sino po dito yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Every time that we read the Word of God, not only to empower, hindi lang basta na-empower tayo. Amen. Kundi ang sabi dito, parang ikaw mismo inaalaw mo ang Panginoon na mangusap sa bawat isa sa atin. Amen. When you read the Word, kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, si Lord po ang nagsasalita sa atin. When you pray to the Lord, no, ikaw naman ang nagsasalita sa Panginoon. Amen. Kaya yun yung sinasabi kanina doon sa kanyang teksto. Amen. No, nawa po sa bawat isa sa atin, no, every time no, tayo po ay pagising pa lang natin sa umaga, no, sabi ni Pastor kanina, we need na lumapit na sa presensya ng Panginoon. And when you read the Word of God, alam niyo po ba yan, kapag nagbasa po tayo ng salita ng Diyos, meron mga rema word yan. Pag sinabing rema word, nagsasalita ka, every day, nagre-read ka ng salita ng Diyos. Amen. Merong mga rema word. Rema word, it means yung rema, yung mga salita ng Panginoon. Merong word si Lord sa iyo na hindi mo basta-basta makakalimutan every time that you read the Word of God. Amen po ba? Ang sabi ni Pastor kanina, kung meron man mga panalangin natin na hindi pa nasasagot, ang sabi niya kanina, wait patiently. Amen? Amen. Maghintay daw po tayo, kailangan yung patient natin mahaba. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan yung patience natin mahaba. Amen? Amen. Huwag tayo, ang tawag daw, kapag hindi binigay ni Lord yung ating mga prayer, no, magtamputan, no, yung mga hinihingi natin sa Panginoon, hindi pa ibinibigay ni Lord. And sometimes, nadi-discourage tayo. Amen. So, kailangan po, as a believer, sino po din yung mga believers, magsabi ng hallelujah. Lahat po ng mga believers, kailangan po, alam natin paano tayuan yung salita ng Diyos. Sabi nga po yung Book of Numbers, kung ano yung narinig ko na pinag-uusapan ninyo, kung ano yung narinig ko na dinideklara nyo, ang sabi po ng Book ng Numbers, no, ipe-perform ko yan. Amen. Ngayon ang tanong, ano ba yung ating dinideclare? No, ano ba yung ating sinasabi everyday ng buhay natin? Yan po ay pinapakinggan ng Panginoon. Our request, our voice, ito po, our request to God in our prayer and our voice to the Lord, naririnig po ng Lord yan. Amen? Amen po ba? Na-bless po ba tayo doon sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Sige po, tayo ngayon ay darako na sa ating communion. Amen? Sige po. Asan yung worship team? Sige, habang pong idinidistribute, no? Let us pray po muna yung ating mga communion elements. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord, ang iyong pagkamatay at ang muling pagkabuhay mo, Panginoon, ay inaalala namin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, ilid mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, mapurihan ka, maluwalhati ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Sige po, tayo ay manatili sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless your name. We glorify your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, habang pong ipinagkakaloob yung ating mga communion elements, tayo po ay manatili sa diwa ng pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we bless your name. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Sadyang kay buti ng Ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng
Yan sa puso ko damdamin. Katapatan Sige, niya sa iyong malakas na tinig. aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wagas Minsan pa natin sambahin ang Panginoon sa oras na to. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Yes, Lord. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Come on, church. Walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Yes. Maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila, Salamat, Panginoon. O Diyos, Dakila ka, tapat Panginoon, sa kang aming mga buhay. tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y Yes. matibay na sa Salamat, Panginoon. tingin. Dakila ka. Sa bawat bighati, Yes, Lord. tagumpay niya ay naroon. Yes, oh Jesus. Daluyan Salamat, ng Panginoon. pag-asa Pinupuri kung ka namin, kailan sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pag-ibig mo'y laan sa amin. Salamat, O noon Diyos. hanggang ngayon. Dakila Yes, oh Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Dakila ka. Yes, oh O Jesus. Diyos, ika'y dakila ka. O Diyos. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name. Salamat, Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Ito'y kanyang pinagpira-piraso at siya ay nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan na hinihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Lahat po tayo ay manalangin. Hallelujah. We glorify your name, O Jesus. Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, inaalala ka namin, Panginoon, sa oras na to. Salamat, Panginoon, sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, Panginoon, Lord, para sa amin, Ama. Lord, salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, the shalom of God, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, nararanasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, sa iyo, Panginoon, Lord, ay may kapayapaan. Sa iyo, Panginoon, ay may pagmamahal.
Sa iyo, Panginoon, ay punong-puno, Panginoon, ng kapayapaan, Ama. Lord, we thank you, Lord. We love you, O God, in Jesus' name. Sige, kainin natin ang tinapay. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Panginoon, na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, Ama. Lord, kami, Panginoon, Lord, ay nakareceive, O God, ng kaligtasan. Nakareceive, Panginoon, ng kagalingan. Kami, Panginoon, ay malayang nakakapasok, Lord, sa dakong kabanal-banalan ng Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo, Lord. Lord, kami, Panginoon, ay protektado in every aspect ng buhay namin, Ama. We thank you, we love you, O God, in Jesus' name. Sige, inumin natin. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay itaas ang ating mga kamay. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Ama, maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon, Lord. Dalangin po namin at dinideklarahan po namin, Panginoon, Lord. Patuloy namin, O God, may enjoy, Panginoon, ang aming buhay when it comes, Panginoon, Lord, sa aming pagdideklara, Panginoon, sa iyong presensya. Ama, samahan mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, patuloy, Panginoon, ikaw ang kumilos, ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay.